hindi ko makalimutan yung sa ano, way back in 2016 sa Hill 490, basta ano siya, sakop ng Kayapukan. Isa yun sa pinakamahirap. Isa din sa pinakamahirap yun kasi almost isang buwan yun eh. Time ni, ano, ni, that time yung si Battalion Commander ng 3rd Survey, si Lieutenant Colonel Suderio. Kasi ang kuan doon, may tropa kaming, ano doon, namatay, na IED. Ano ba yung 490 na yun? Ano siyang, Hill 490, ano siya, eh, pinagpwistuhan talaga siya ng kuan, Abu Sayyaf. So may bunkers talaga sila doon eh. So, Maalala mo kung sino yung kalaban mo doon? Sino commander? yun ang hindi ko na kuan, hindi ko makuan yung ma-exactly malaman yung kung sinong pangalan ng commander, basta Abu Sayyaf. That time. Anong designation mo pa? Team leader ako nung that time noon, team leader ako. Nung that time noon, yung Hill 490 na yan, ang nag-ano siya, ang kuan yan, ang min-report, yung 3rd SRB. So, kasama yung opinion units namin na company na 14 company. Yung Hill 490 na yan, bago nakuha, may tropa kaming site company, may namatay, at saka nauwiya. So maraming nag-attempt. Maraming nag-attempt. Hindi ko alam, basta isang buwan na yun bago nakuha yan. Maraming tropa ting nag-buwis din. Sino Wounded. sa 9 company? That time noon CEO ko noon si Captain Guerrero. Captain Guerrero. Oh, yun ang CEO namin. Yung task kasi namin doon, ang noon yung last nang doon tayo diretso na tayo sa bakit paano nakuha yung Hill 490. Kasi yung time ng 14 company, that time dapat bukas i-assault na. Ngayon, yung tropa ng platoon sergeant o team leader yata si Master Basa, may nakita siyang Nung hapon doon? Hapon na yon, may nakita siyang isang tao nagigib sa creek sa may Rabiran. Nakita niya, hindi niya inupihan na sinundan niya kasi walang baril. Ngayon umakyat, hindi ko alam kung dalawa siya o kuan, basta yun lang may tao siya kasi narilil lang sa amin eh. Diyan dumaan na trail na sabi niya. Nung kinagabihan? Oo, doon siya naman. So ngayon ang plano namin, so doon, for that matter, yung 14 company, ang dadaan sa trail silang mini-port, yung 9 sa gilid lang, supporting ng i-port ang 9. Ang 7 sa kabila. Ang nangyari noon, umaga, madaling araw, prepare. Nung umaga na, nung pag-agaw liwanag na, aksyong liwanag na siya, dinandahan na inakyat ng yung saan pumasok yung nagigib. Doon tinumbok ng 14 company ng under kay Captain Major Abrinican na time CEO ng 14. Ngayon, nung uminakyat yung dinaanan ng tao nagigib nung hapon na yon, yung 9 company sa ginilira namin, yung hill na ito sa gilid kami. So nung hindi pa kami sa gitna pa lang kami ng sa gitna pa ng gilid, mga pa lang siguro estimate mga 20 minutes lang kasi banayan man naakyat agad. Pukpukan na sa taas. Na-engage sa yung 14, volume fire, na-engage na kasi putukan na sila ngayon. Nag-standby, nag-hold kami sa gilid ng ng hill. So ngayon may yung leading leading team ng 14 company wounded. Si Master Basa ang wounded na doon, mga hindi ko magkamali 3, 4. So ngayon ang kuanang ni Batcom, tapos ang relay ni CEO na yung 9 company balik sa assault position, bumalik kami. So ngayon ang desisyon kasi yung 14 company binaba yung team kasi na nila yung platoon nila, yung isang leading team, maraming wounded. Bumaba. So ngayon tuloy-tuloy pa yung engagement. Yung 9 company pumasok, kami yung nag-reinforce. Sinundan namin yung daan ng 14 na abutan pa putukan pa nga eh. So ngayon wala pang wounded sa amin. Yung team ko ang leading. Pinasok namin yung unang team ko unang team team ko mismo ang pumasok. Nagdumikit sa 14 na ando na iwan na naghulda line. So kami yung nag-return of fire, nag-supervise kami. Nung clear na, inassault namin, ginapang namin. Yung team ko doon na napunta sa may bunkers. Nung time na yon, nakita ko yung bipod ng 50. Gis na. Nakita kong bipod ng 50, may 50, bipod lang. So ngayon yung ginapang ko, hinila ko na yung nakatali, hinila kong bipod ng
Pero sa bunkers, may tao. May taong kuha na, bulagta na. Pero nung SOP pa rin, di winagwag ko muna yung bunkers kasi in case for safety. Nung nakuha na, hihila ko na yung bipod, binigay ko sa tropa ko kay Sergeant Flores. Long, nakita ko yung 50. Kinuha ko yung 50. Kaliber. O 50 caliber, kinuha ko na. Ayun, mang-usapan na pag ikaw makakuha, so i-recover mo yan. Saka dumating yung team ng 14. Sabi niya sa akin, yung classmate ko sa airport, Mitch, kaya yung 50. Hindi ako nakuha nito. Nakuha ko na. So, tuloy. Ha? Nakapasok ka na. Nakapasok na kami. Tuloy. Kuan pa yun kasi parang hindi ko alam kung bumaba na yung kalaban eh. Anong oras yun? Umaga. Wala pang mga, siguro isimit ito, mga 8 or 9 AM ng umaga. So, inagahan nyo talaga yun? O, agahan yun. So, nakuha na yun, recover na yung kuan. Ano yung patay yung kuan. Pero pagkalam ko, parang patay na yung sa loob ng bangkas eh, sa 14 pa lang eh. Pero siyempre, hindi ko pa nagkuhan. Winagwag ko pa sila, pero patay na. Yung naka-recover ko, ako mismo talaga na-recover ng 50. So, team ko, recover ng 50. So, ngayon, pero supposed to be talaga, score ng 14 company yun. Kami yung nag-ano. So, ang usapan kasi sino may recover. So, sino makuha. Kasi may usapan. So, ako talaga nakakuha ng 50 caliber. So, ngayon, mabait man to si CEO ng... Ay, hindi pala. Correction pala. CEO pala natin ng 14 doon. Si Captain Mr. Sir Guerrero eh. Limot nga na. Hindi si Major Abrinica, si Captain Mendoza. Correction. CEO no, si Captain Mendoza. Mabait man yun. Magkakamis na yung si Sir Guerrero. Siguro nung CEO nag-usap, siguro nag-usapan na nag-usap yung 14 company sa recovery ng 50 kasi sabi na isang team daw i-promote. Pero sabi ng CEO ni Captain Mendoza lang CEO that time noon. Tapos nag-usap yung si CO9 at CO14. Ganito na lang. Ikuha na natin sa team leader mo at sa sino lang recover at saka yung si Master Basa kasi kuan man. Oo nga, talaga effort ng 14 company yun. Nung kami, parang support lang kami, parang kung baga lang kami, clearing lang kami. Yun nga, ako man nakakuha. So ngayon, yun na po, mabait makinausap mo yung mga team, mga tropa ng 14. Oo, totoo naman, talaga 9 company talaga yung nakakuha doon. So, ngayon nga, ang recommended talaga, kami lang dalawang ni Master Basa for kuan na meritorious kami, na promote kami noon, that time ni dalawa kami Master Basa. Kami recommended. Sa amin na rank, hindi pala pwede na one team pala, 50 caliber. So, ibig sabihin, yung ako at saka si Master Basa, lumabas talaga yun, na-promote talaga kami that time noon. Pero lumabas yung order, nasa Marawi, nawundin ako sa Bilunan ako. Matagal na. Matagal pa eh. Kasi lumabas yung order noong December eh. Nangyari yun, hindi ko nagkamali, August o September. Kasi alam mo na mo promotion, matagal eh. Lumabas, kami lang talaga yung na-promote noong that time. O, dalawa. Yun lang yung ko na, pero ang sa akin, drama din pala. Parang drama. Ang totoo talaga na, ang kuan ng import talaga, yun yung 14 company. Kami parang kuan lang kayo ba nag-support kami sa team na wounded, tumulong sa Bagler, nagkataon nga doon napunta namin yung doon ko napunta na kuha ko mismo. Doon ko napunta kung saan ako gumapang, kung saan ako papasok, doon sa akin ba. Pero nandoon na rin yung 14 sa area. Nasa kuan lang, baba lang eh. Kung alam nila na andun na kami sa clear sa taas, wala, saka umakyat yung team na kasi may wounded na nga sa kanya. Oo, saka umakyat. Pero wala na, clear. Nakuha ko na yung hawak ko na 50 caliber. Ay, yung bipod saka 50 caliber. Hawak ko na. Hindi ko na binigay. 9 company ang nakakuha. So, ano pa yung... sige. Ano pa yung nakuha niya doon sa area? Maliban sa... Mga hindi ko alam sa ibang tropa. Siguro, mga kuan, may baril yata. May baril pa doon. Mga bala. Body count. Mayroon. Dalawang body count. Bata, yun yata yung nag-hold the line talaga eh. Saan yun na? Ano po 90? Ano ba yun? Hill 490, sakop siya ng Kayapukan eh. Yung Kayapukan, kuha ng pwesto ng 18 IB dati, tapos Basilan, na pwesto ng pwesto ng dating kuan. Ang unang 18, tapos na pwestohan ng Port Battalion. Tapos nung wala ng Port Battalion, ang pumisto doon, that time, ng 3rd Service sa Kampuno kami ang pwesto doon. Pub at saka 18 company. More or less, gano'ng karami yung nakakubay doon?
Hindi ko alam, pero ang pagkaalam ko, hindi masyadong marami. Kaso lang, hindi naalis ba? Anong klase yun? Kampo? Hindi siya kampo. Basta as in hill lang na, pinagpwistuhan lang talaga yan. Doon sila nagbunkers. Bakit napakahirap niyang pasukin? Ano bang Mahirap siyang pasukin kasi bombing? hindi siya pwedeng ma-bombing kasi pag i-bombing mo siya, hindi talaga tatagos yung bombing kasi nung kuan, ang hukay kasi lampas ng tao. So mga timber logs yung yung balang inikis yung buong niyog na tininso. Ang bubong. Oo, yung ginawang bubong niya, lupa, niyog naman, lupa. Hindi talaga basta tagusan. So sa ilalim, pwede maglakad. Pwede. Hindi naman, hindi siya, maliit lang siya na kasya yung mga siguro, mga 3-4 na tao. May duyan pa nga eh. Pero hindi siya talaga pwedeng mahagip ng mga bombing na mga mortar. Ang nakita ko ng mortar, siguro mga gilid-gilid lang. Siguro natamaan mas sa taas, may tama, pero hindi talaga totally na wasak siya. Hindi ka penetrate. Kasi isa din mahirap yon pinasok. Bakit? Kasi napalibutan sa IED eh. Lahat ng approach ng kung papasok ka IED, mantakin mo doon namatay si Lit Lagana, si Corporal Lagana, that time na yun. Kasi ang nangyari doon, nakuha na namin yun, nag-clear eh. Yung company, nag-clear siya ba? Nag-clear na, dandake may IED dyan, yung parang kini-clear ba? Nandun ka? Nandun ako, nagpahinga kami. Yung isang team dito, mag-clearing. Nag-clear sila kasi siguro by mga body count pa or mga barrel ba. Na-clear yung kwan yun eh. So nakuha mo na yung bay pa doon? Okay na-clear na. Nakuha na, doon na nag-patrol base yung tropa noong pagpahinga eh. Na-clear. So yung bago nagkain na nag-clear yung tropa. Yung araw na yun? Yung araw na yun, nag-clear. Tanghali ba, nag-clear na. Kugun eh. Sa unahan lang makita mo, doon na IED yung 8 company. Niyugan, tapos open siya, kugunan. So doon mantakin mo doon man na punta ni Litlaga, doon siya napapunta na. Doon din yung IED. Bakit siya pumunta doon? Clear nga yung kini-clear ba, o dandahan na alam na may IED. Pero dapat sana, hindi talaga pwede yung pasukan kasi di pa na-clear ng IOD. Bakit hindi nakuha ng IOD doon? Mismong IOD din na IED din. Tako walang IOD doon na takot na i-clear ha, walang IOD doon pumunta. Bakit? Nung time nakabadi niyang IOD sa it company, pati yung IOD, nabundin, nasabugan din. Nasabugan din sila. Yung IOD ng PAC noon sa Lamitan. Yung Kimson yata yun, sabugan din sila. Kaya nung clear na yun eh. Nagkuhan ng tropa, yung nag-clear na baka may pa dyan, may tira pa na body count or anong kuhan ba. Parang ito yung posisyon na malinis na pinagpisyon ng hill ng kalaban. Yung banayad siya na kung saan, may trail talaga kung saan makita mo yung kung saan approach yung it company na wounded na ID. Na distance galing. Siguro siguro itong hill na ito, siguro nasa mga mga 20 o 25 meters. Yun ang, hindi man siya lang, may mga tropa nag-clear din, nag-scattered lang. So doon sa kanya katapat yung IED. Ang pagkaalam ko, parang pressure siya, napaka niya, parang bilang sumabog eh. Doon sa dali, ngayon, ang nangyari kasi noon siya, naibak pa. May chopper pa eh. Kaso lang, parang ang natamaan ng tama sa kanya, parang pantog o bayag yata, parang doon eh, nakita ko eh. Kasi binaba siya, nilayan ko. Buhay na makapagsabi naman. Pero, napagsalita na. Pero doon na sa sa Zamboanga na na pa yun? Parang, na hospital na pa yun? Doon na nabawian sa hospital mismo. Natalapatan pa yun ng na hospital pa, na nagamot pa. Pero hindi na kayaanin talaga, parang ang sabi, na poison na, tapos parang mabilis kumalat yung yung sinabi ng titano, yung parang mabilis kumalat. Pero nadapatan na nadala pa ng yun, yung Zamboanga na Ciudad Medical, nadala pa yun. Yun lang yung clear na yun eh. Kaya nung simula na ID, wala nang never ng tawag nitong Scar, wala na. Pinatambay na ni Batcom noon. So, clear, wala nang doon, clear doon. Siya parang, nung na-clear nag-exit, iniwanan ng na tropa may IB doon nagpisto para di nabalikan ng kalaban. Ang ginawa yata noon, parang hugon, parang sinunog ba? Yung parang may term sila na hindi napuntahan na, at least kung may ID man dyan, na sasabong lang. Kasi wala tayong pasok, pati IOD nga. IOD ayaw nila, takot na. Wala na, hindi pwede mag-clear yung kasi siyempre mag-clear na tropa. Kung may ID dyan, kung anong wire, kung anong tripwire dyan, lagyan mo markings. So, ma-pen out ko sa IOD na may wala nang tropa maganyan. Pati IOD nga, nasabugan nga. Wala nang mga team na, yan na, hindi para clear. Wala na.
ang recommend sa iyo, di at paano sunugin o anong gawin, sunugin lang tayo, sir, para pag may mga kuan, dito putok na lang sila. Tama man din. Kasi mismong iudin na nga, amayaw no atras na. Kasi yung may iuding dalawa na kabady, nasabugan pa eh. Munting naman dali si Master Kimson yata sa iudi. Nadali nun. Mamatay, oo. Oo, grabe. Basta isang, Nag-buwis ng buhay din. sa 8 company, isa. Sa A9, isa. Tapos, may wounded. Hindi ko alam kung ilang wounded yun. Ilang wounded yun, hindi ko alam. Tapos, yun nga. Abu Sayyaf yun. Abu Sayyaf. Abu Sayyaf. Mga bata yun ni ano eh. Kung naalala mo, mga bata yun ni Juan. Yung namatay sa ito sa Marawi, yung Maute. Yung leader din yun. Limot ko na eh. Abu Sayyaf yun, Abu Sayyaf. Grabe din pala yun. Pero ano yung paano doon, Master? Natutunan mo doon sa Lessons learned doon, kuan lang yung kuan, andun natin sa yung hindi sana kami mamatayan kasi sa 14 company, normal na engagement, may wounded. Yung ano lang, yung sa tropa na nag-clear. Kasi alam nila di pa-clear, siyempre alam mo ng tropa, yung umano ba na naghalugad. Pero pinaklear siya, titingnan nyo nga dyan, baka, pero mag-ingat kayo ha. Pero ang kuan sana yun, maiwasan, dapat sana, hindi muna na kasi takot nga yung EOD. Hindi muna na ba, kung saan nakaupo, huwag mo nang, kasi, may mga ano sila, may mga IED, kasi hindi talaga pwede mga pasok-pasok yung kasi gawa ng maraming IED tinatanim, oh. Kasi yung inakyat ng 14, buti hindi na-switch yung IED. May IED rin siya, bago na engage sila. Nakalimutan lang i-switch ng ano ba, ng post nila, yung nagbantay. Na-engage, oh. Yun lang talaga yung ano, yung kuan ko doon na dapat yung tropa doon. Hindi na talaga pumunta doon sa alam naman na wala pang dumaan na ano. Yun talaga. Kasi visual mo na may kugunan eh. Ba't pupuntahan mo pa yan? Kasi nakakapanghinayang na okay na sana. Oo, clear na. Nalagasan mo pa. Kasi kung pwede namang hindi daanan yun kasi pero maano mo na ma-visualize mo may ano talaga dito kasi yun ang kuan nga dyan nga ng yung daan-daanan ng company. So hindi pa clear yan. So makita mo na kugunan na may medyong kain-kain konti, malamang mayroon ito. Siguro yung tropa na di mo pa na sa kampante nagkuan ba? Parang Lessons learned. Tapos yung tropa din na namatay din namin, parang may ka-teammates siya may sign na rin. May signals na rin that time nung araw na yun. Kasi paikot-ikot yung chopper. Nagsabi yung tropa, ay, sasakay ako niyan. Gusto niya sumakay ba? Masakay, ganun ba? Yung tropa, baka nang sign na, parang biro lang. Pero that time yun na, nasabuga na siya. Nakasakay nga siya, pero wounded na din siya. Yung mga sabi mga tropa din, mga signos ba na time na nung hapon na yun, may na pinapakita siya na ganun man yung tropa na bago na nangyari na may something na nagpapakita na nasabi or may napansin tropa na parang iba ba, parang ganun. Balisa or ano, ganun na may ginagawa. Minsan totoo yan, Master. Totoo. Base Experience ko kasi may mga tropa kaming namatay na yun ang kinikwento ng tropa din na ganitong nangyari na bago nag-operasyon, bago nangyari. Mga, kumbaga, sign ba na bago nisirasya. Ano yung pinakamasayang araw? Siguro ang pinakasayang araw, yung marinig mo na expel na, exit na. Ayun talaga. Yung exit na wala nang resupply kasi siyempre alam na. Mabilis na yung maglakad yung pag-exit na. Pero andun pa rin ingat. Pero yun ang pinakamasaya na naranasan mo na grabing kuan kasi alam mo na sa ranger na pag prepare may offered brigade operation. Matic din na kuan agad yan. Si Bindis, may naka-reserve na si Bindis yan, dala na si TCP. Expect na dala daw nga pag maubos si Bindis, matic naman, may resupply pa. Pero yun ang pinakamasaya na gano'n na pag mag-negative na walang quanta indication, pag expel na, yun, masayang tropa. Yan ang pinakamasaya. Pinakamalungkot na araw. Ang pinakamalungkot na kuan, yung mamatay ka ng teammates mo. Yun ang pinakamalungkot na kausap mo pa siya ngayon, mamaya, wala na, hindi mo na kausap, patay na. Yun ang pinakamalungkot talaga na mapatay ka ng kasama mo. Na magkwentuhan pa kayo. Hindi mo alam, minuto, segundo na dyan nakita mo, wala na. Kahit anong kuwan, patay na talaga. Patay na talaga. Wala na talaga. Yun ang pinakamalungkot sa buhay.
naranasan ko sa bundok sa operasyon. Kasi nung first time kong namatay yung kabats ko, dito may sa bandang Alamada. Yun din yun, yung Silit Bermejo. Din yun ang ano din. First time kong magka-team kami. 60 gunner. Buti ka mo noong time nun. Para time ni Sir Digia pa noon. 2009. Oo nga. Sa Alamada kami. Ang paano 60 IB, yun din yung hill na din yung tagal makuha kasi hindi makapasok-pasok yung 60 IB kasi kuan nga, yun nga rin yung mga ano doon, pangkapaksol, mga kuan din. Walang IED siya, pero paksol din makapasok kasi open kasi sa Alamada eh. Makita ka o in-snipin. So ang ginawa namin, gabi pumasok. Na-hit ka namin target, kaso lang, yung gapaan na, wala na kaming cover. Buti ka mo, hinila ako ng isang team leader ko na hinila yung pako mo, dito ka, iniwan yung backpack. Subulong mo fire na. Ayun yung kwan ko, hindi pumutok si 16 ng ano, ni Kabaso ko sa Elite Permi, hindi pumutok ba? Pumutok sa to, hindi mangyari yun, hindi pumutok ba? Nung kwan sabi ko, wala na, nung bulong fire na iwan, parang may nakakwan pa, nakita ko, wala naman siya. Katabi kami lumapa eh. Ang nakita ko lang, kuha na lang, kasi iwang backpack ang nakuwang ko, siya na lang eh. Nung umaga na, kasi madaling araw, nung umaga nakita, wala na talaga. Patay talaga siya. Daming tama niya, kasi nakita ko yung bag ko eh. Wala na eh, may maraming tama na rin. Yung bag mo? Yung backpack ko. Kasi pag hold, andyan yung kalaban, nagganon lang ng backpack, putukan eh. Buti ka mo, bago nagputukan, inihila ako ng team leader ko, atras ka mo rito. Itong sequence medyo distance sa akin, hindi ko maabot, 60 siya mabigat. Kasi puputok na eh, kasi pag engage, puputok na sana, hindi pumutok yung 60 niya. Hindi ko alam kung naunahan siya kasi ang tama niya kilikili. On the spot talaga siya. Hindi na wala na. That time nun, pag clear na pag umaga, paano namin nilapitan namin. Gabi, madaling araw. Madaling araw. Gabi namin hinahit yun, nilakad. Pero yung mga alas 4 yun, nag-engage hanggang kinaumagahan. Doon na, hindi man namin nakuha siya eh. Kasi kuwan na siya eh. Wala kaming cover, isang section. Nung natras lang ako kasi kuwan lang eh, parang kuwan lang siya, slope siya konti. Buti nila ako ng team leader ko. Kasama. Dalawa kami naiwan nun kasi pag hold drop kami, nagkatabi kami. So ngayon, andyan na sa lang, sa mga 15 meters lang, kahoy. Tapos pinapasok kayo nila? Hindi nila alam din na may ano din. Kaso lang naramdaman sila may maingay. Narinig pa namin may kalaban talaga. Kasi may bahay tsaka may puno na malaki tapos doon sila nakaposisyon. Kasi may yung hindi ko alam kung hindi yun in BG kasi parang malaki, parang video siya na ako nagdala noon, akong lead scout noon eh. Nakita ko siya, tingnan ko, bahay at saka man, pero wala akong manindag na tao kasi medyo madilim pa eh. Pero hindi mo na may talaga kwentuhan, pero makita mo may baril ba? Nung that time, nung dumapa ako, in-scan ko ulit, wala mga tao mag-iingay. Tapos nung pinila, siguro alam ng team leader ko na kalaban talaga. Hinila ako, baba ka dito mon. Binaba ko. Ito si Kabats ko, wala man. Hindi ko makuha kayo maabot kasi siguro pinurman niyang 60 kasi label lang eh. Hindi man hindi parang hindi pumutok, hindi ko alam kasi volume of fire na eh. Malamang naunahan kasi wala na eh. Hindi ko na rin napumutok siya eh. Siya lang nadali. Kasi dalawa sana kami, nahila lang ako eh. Kuhaan lang, segundo lang yung pagkahila, putukan na eh. So maraming basis ka na pa rin nalagay sa... nalagay marami na rin. Marami na rin. Ng Alamada, dito sa may Maguindanao, yung pag-ampatuan. Doon rin. Marami ka na rin muntik-muntikan. Tapos dito sa may part ng Bicol, sa may Labo. So, pero yung wounded mo, Master, nakailang wounded pa na isa pa lang? Isa pa lang yung malala talaga itong Sa Marawi lang talaga. Doon ako nakuhan. Nadali. Siguro kung ang kuhan ko sa wounded, siguro kung mga laman-laman lang, makabalik ako kasi yung tropa, boto man. Yun lang. Training, Master, ano yung kwentong training? Hindi mo makalimutan. Yung training, yung hindi ko makalimutan sa training, yung pag-ranger talaga na kumbaga walang utot lang yung pahinga yung ang gusto mo sa pag-ranger mo, yung talaga, ang gusto mong mangyari na makatulog ka lang kahit minuto lang. Okay, solve ka na nasa hibing ka na Yun talaga yung pinakadawas yung training na walang
Walang humpay na takbuhan, puyatan, lubluban. Wala, basta andun lang kuan. Yung pinakamahirap talaga. Yung nga, pero sabi nga nila, pag seryosohin mo, wala talaga, hindi mo makuha. Pero pag sabay-sabay ka lang sa agos, kung loblob, loblob, kung takbo, takbo eh. Pang-enjoy mo. So, enjoy mo lang yung training. Kasi kung dibdibin mo siya, kung hindi mataas yung pasensya mo, wala, hindi ka mo talaga matapos yung course. Yun talaga yung pinakawan. Lahat kong nakuha na training, pag-ranger talaga yung pinaka-doubles kasi yung iba mga senior, mga opisya na kwento, yun talaga yung din, makalimutan din nila sa buong buhay nila. Yung pag-ranger. Hanggang mag-retiro sila, andun pa rin yung kuwan talaga na, kwento pa rin na si ganito, si Hoa, so anso, grabe talaga to, grabing paddle, pinalublob talaga to. Ganun. Ito last na. Sa pagsiservisyo sa bayan, sundalo ka na. Sabi natin, nandun ka na sa, ano ka na eh, pwede ka nang Mag-retire. retire. Pinili mo pa rin mag-servisyo. Kung may mensahe ka sa sambayan ng kabataan, ano yung mensahe mo sa kanila? Normal na sibilyan. Sige. Ay, sa akin naman, sa akin, ang mensahe ko lang ibigay sa mga kabataan na gustong pumasok sa ralangan ng pagsundalo. Subukan nila kasi ang pagsundalo naman ay hindi naman talaga pag magsundalo ka risky ng buhay mo, kwan. Kahit saan naman larangan ng trabaho, kung kuhanin ka talaga, kung hanggang doon ka lang mamatay ka talaga. Kaya nga yung sa mga kabataan naman na mapanood lang video ito, dapat kung sino makapanood, try nyong mag-apply, pumasok sa pagsundalo. Kasi bakit? Nakatulong pa kayo sa bayan, at the same time, malaki ng sahod ngayon, makatulong ka pa sa magulang mo kung binata ka, at saka sa pamilya mo. At malampasan kayo mo na makapag-retire ka, at least na may may pera ka makuha at saka may pension ka para ma-sustain mong buhay mo, na may maintenance ka kung darating na matanda ka na, at least may pambili ka. Kasi kung wala kang trabaho, tambay ka lang, walang mangyari sa'yo. Kumbaga, kuhaan ka naman, kompleto ka o malakas ka naman, mas magandang pumasok ka sa larangan ng pagsiservisyo gaya ng, depende, mamili ka, may Army, may Air Force, may Navy, may Marines, may PNP. Pero kung gusto mong adventure na buhay, na talagang kung sa kabataan sa pelikula mo makita, pelikula, ano naman yan paano naman niya, tawag na itong scripted na. Dito sa Parundalo, talagang mapatunayan mo na totoo talagang nakikita ko sa mga napapanood ko dati na akala ko kwento, totoo pala. Lalo na dito ka papasok pag ang unit mo sa Ranger sa Episarar, nako. Talagang ang iuwar mo buong Pilipinas. Hawak mo lahat ng gulo, lahat ng sa Pilipinas, sa lugar, lahat ng kuwan, andun talaga yung Ranger kahit saan yan. Kumbaga, kung Texas ba, kung sumanok ba na kung saan yung away, kung saan yung gulo, kung tawag lang kung saan yung magulo, andun talaga yung Ranger. Wala namang ibang units na mag-confront agad, makareact agad, kasi marami na patunayan. Tapos kahit sinong mga sinauna pa, talagang may napatunayan na sa may record talaga ang unit sa Episarar, sa Scout Ranger. Tulad nga sa'yo, pa-retire ka na, master, di ba? Pwede ka na mag-file, ya? Pwede na akong mag-file. Kaso lang, sabi ko, yun yung accomplishment mo accomplishment. Parang regalo sa'yo, sabi ko, hindi pa pwedeng mag-file kasi siyempre may mga dapat ko pang gawin, saka bata pa man ako. Paano mag-retire ako? Oo nga, mag-retire ako. Hindi na ako P3, hindi ako P1. Di sino tatanggap sa akin? Pag mag-retire ako, na sino tatanggap sa akin, mag-apply akong trabaho dyan? Di wala. So samantalang kaya ko pa, hindi pa ako tinataboy ng gobyerno, magserbisyo pa ako hanggat kaya ko. Ngayon, ako, 20 years na ako ngayon. 20 years and 6 months. Abot mo na ang tagumpay ko. Pero may asawa ka naman.
Meron ng asawa. Paano mo napagsabay yung pamilya mo at saka yung pamilya mo? Nung kuan naman yan, sa pagbalanse naman yan kasi nung kuan naman kasi, nung pagsundalo kasi, nung pagbinata naman, alam mo ng unit na pinasukan mo, sabi nga nila, brief lang dalhin mo dyan, kahit saan, wala kang wala kang, duyan palagi, totoo naman. So, although darating nga mag-asawa ka, depende naman yan sa magpaliwanag mo sa asawa, ganito itong trabaho ko, ang uwian matagal talaga. Una, hindi pa matanggap nila. Nung katagalan, matanggap na rin nila kasi siyempre, hindi ka magtatrabaho, wala kang ipapakain sa anak mo. Ganito naman yan, mas labang pa nga ito compare sa nasa ibang bansa kasi taonan ang uwi. Pero yun nga lang, mas risky yung buhay, pero yun nga, ay hanap buhay mang kuan natin, hinahanap. Kailangan tayong may pang sustain sa pamilya natin, lalo pa may mga anak na tayo. Talagang talaga, hindi pwedeng mag-awl, hindi ko dapat mag-report ka talaga on time kasi siyempre ayaw mo pa rin mamansahan at masira yung career mo dahil sa hindi ka nag-report ng maaga o kung ano man yan na mga makakasira sa serbisyo mo. So, yun ang pinag-ingatan ko na hindi mangyari yun kasi sayang nagpagod ka na nga. Tutuhanin na, dapat na kung pwede mag-retire ka na walang aberya sa katawan or wala kang ma-encounter ng problema, mas maganda. Parang ano din talaga. Lahat ng sakripisyo ginawa na rin natin para sa pamilya. Correct, yun ang pinakabuton bayan nga andito ako o mga kabaro ko na nagsakripisyo kahit malayo, kahit matagal umuwi para sa mga pamilya din. Bonus na yung masayan yung tropa na masayan ka sa garrison, masayan ka sa malapit sa pamilya, bonus na yun. Pero pinakamukuan talaga, nasa field ka. Medyo talaga, buwanan ang uwi mo bago makapiling yung pamilya mo. Pero may may time naman na araw na arinar, yung sinasabi na rest and recreation. May time na bibigyan kayo sa company. Makauwi rin, pero yun nga, hindi, months din ang bibilangin. Siguro, 3 months bago makauwi. Sa isang taon, 3 beses, 2 yung arinar at saka yung pang-3 yung Christmas season. So, may mga bonus na yung mga pasis-pasis lang in case emergency. Yun lang. Mas marami pa yung stay mo sa kasamahan mo compare sa pamilya mo. Ay, totoo. Kasi, kung bibilangin yung mabilang mo yung kung matatanda mo pa, mabilang mo yung kung kailan mong makasama yung pamilya mabilang mo ilang araw, anong month, pero yung pagsiservisyo mo, dito talaga nakabuhos lahat yung oras at saka araw, panahon. Dito sa pagserbisyo. Sabi ko nga, bonus lang yung garrison ka na malapit ka sa bahay mo, andun yung bahay mo, bonus na yun, pero sa field, lalo sa field unit sa tropa, yun nga, ang uwi talaga, bilang lang. 20 years na sa field master mo. Halos field, kuan ako. Siguro kung hindi na ako kundid, hanggang ngayon sa field, nag-ooperate pa rin ako ngayon. Tatong sarili, umakyat pa rin ako mundo kasi kaya ka pa naman. Kaso na, nung that time, nung 2017, namundid ako sa Marawi, hindi na ako makakyat kasi wala na talaga, pitri na, hindi na talaga kaya sa mga, sumasabayan mo yung mga piwas kabatas bundok na malalakas pa na lahat ng kailangan doon Lalo na pa mga bangin-bangin, kulot-kulot na hindi pwedeng yung kamay dapat kompleto ka talaga. I-ball ka talaga doon, wala kang sakit na ramdaman. Pero kahit ganito ako kahit veteran ako may magampanan ko pa yung trabaho na karapat-dapat sa akin. So, may dagdag ka pa master yun lang sa akin? Wala na akong dagdag. Yun lang talaga sa aking may share ko sa manerbesyo ko sa loob ng 20 years. So, ang sa akin sa lahat ng tropa, ingat lang palagi, mahalin natin yung pamilya, and God bless sa lahat. Yun lang. Maraming salamat.